Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon tungkol sa national budget na napirmahan ng Pangulo kahapon. In-interview siya ni Ted Filon at Miss Halili sa TV5, hindi maligaya si dating Senate President Drilon. Marami pa daw pork barrel insertions sa DPWH. Okay? So, maganda. Nagpapahayag siya ng ganito para malaman ng taong bayan na halos walang nangyari sa budget. Konting bawas lang. Maricel. Eto na, Manong Ted, balikan na po natin si former Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang umaga po sa inyo. Happy New Year! Happy New Year! Magandang umaga po. Ayan, malinaw na po. Sir, si Maricel po ito. Simulan ko na, sir, yung pagtatanong dahil kahapon, nilagdaan na nga po ni President Bongbong Marcos yun pong 2025 General Appropriations Act. Ang sinasabi ni Presidente, nakinig daw siya sa taong bayan, kaya nag-line veto at nagsailalim ng mga items, 12 items sa conditional implementation. So, sasapat na po ba yung ginawa ni Presidente para sabihin nating lahat ng nandito sa budget naaayon na po sa ating konstitusyon? Sa ating tingin po ang maayos yung pork barrel ng ating mga kongresista. Dahilan po, malaki pa rin ang pork barrel na naiwan sa ating General Appropriation. Malaki pa rin ang pork barrel. Ating bilang, ang sabi ng, hindi ko po nakikita yung veto message. Kaya kung ano man yung sagot ko, bakit lang doon sa labas o sa payagan. At ang sinasabi, ang binigay ng Presidente sa DPWH budget, 26 billion, kung tama po yan. 26 billion ang binito sa DPWH budget. Ang DPWH budget po na ipinasa ng Kongreso sa tinatawag nating Bicameral Conference Committee version, ang ipinasa po ng BICAM ay 1 trillion 113 billion para lamang sa DPWH. Ang kaya po, mula doon sa Kongreso, ang binigay na budget ng Kongreso para sa DPWH ay dinagdagan ng 288.7 billion. Kaya po ang binito ay 26 billion doon po sa DPWH. Kaya po marami pa rin sa iwan na pork barrel doon po sa DPWH budget. Okay, so ang sinasabi ni Senator Drilon, 288.7 billion yung in-insert, dinagdag sa DPWH budget. Ang na-line veto lang is 26 billion. So, yung naiwan na 262 billion, hindi man na-line veto, nandun pa rin. Yun ang pork barrel, ang laking pork barrel pa rin na iwan para sa mga lawmakers. Yun ang sinasabi niya. Budget insertion po ang tawag na. Kaya ang ulitin ko lang, medyo malaki ang pork barrel sa DPWH. Ngayon, yung yun po ang nakikita natin. Kaya wala masyadong pagbaba. Pero, sir, pakipaliwanag nga po sa amin, how does it work yung pagla-line veto ni Presidente? Kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito. 26 billion lang yung natanggal out of 288 billion, gaya nga po ng nasabi ninyo. Yun po ba katanggap-tanggap? Tama ba na 26 billion lang out of 288? Paano ba nag-work yung line veto? Direct veto? Direct po yung line veto. Sa pangkaraniwang batas, in ordinary legislation, hindi ka po pwedeng Presidente mag-line item veto. Ang ibig sabihin, either i-approve niya ang buong panukalang batas o i-veto niya ang buong panukalang batas. Ngunit pagdating
siya mag-veto ng isang section o isang item. Kaya po ang tawag dyan ay ito. Pwede pong sa buong budget mag-veto siya ng isang paragraph na nagpo-concern ng DPWH increases. Pwede po yan without affecting the others. Kaya po, halimbawa, dito po sa bagong budget, ang version ng Bicameral Conference Committee ng ating BICAM, ng ating DPWH budget, binigyan ng budget ng DPWH, according to Congress, 1,113,000,000,000. Ang itinaas po nito mula sa President's budget na isinumite, tumaas po ng 288.7 billion. So, doon po sa 288.7 billion, magkano binito? 26 billion. Kaya po, ang natitira dyan, mahigit pa sa 262 billion na insertion. Kulang po sa budget ng DPWH. Opo. Yun po, Marel. Opo. Senator, can you again further clarify po, no? Kasi, again, wala pa po tayong kopya nung nung pinirmahan na GAA. Pero, hindi po ba, dito po sa nakuha nating impormasyon na dinagdag nga yung 288.6 billion sa budget ng DPWH, pero ang amin po nakuhang informasyon, galing din po ito kay Senator Amy, ang nakalagay lang po dito ay various infrastructure projects. Okay. So assuming po na nag-line veto ang presidente dito dahil nga ito'y budget, maaari ba ho niyang baguhin yung 288 to 26 billion na babawasan niya ng ganun pong 26 billion? O dapat dito po kung talagang line item ito, the whole 288 billion, ang dapat na entirely na i-veto? Paano kaya? Una naman po natin, I doubt it very much kung ang item na dito ay nakalagay ng General Various Infrastructure Project. Dahil lang po, sa akin po, hindi lang natin nakikita, pero siguro naman, mayroon niyang itemized items, itemized appropriation. Bakit po? Alam po ng Kongreso na bawal doon sa Korte Suprema, sa decision ng Korte Suprema, ang lump sum appropriation. Hindi po pwede yan. Alam nila yan. They are aware na sa Supreme Court decision, hindi po pwede yung lump sum appropriation. Kaya nakakasiguro po ako na mayroong itemization yan kung saan dito ang appropriation to the extent of 26 billion pesos from DPWH. Ngunit, doon po sa version na pinasa ng Kongreso, ang budget po ng DPWH ay 1,113,000,000,000 at nagiging 1,000,007 billion na lang. Ang ibig sabihin, may binito 26 billion sa ngayon sa mga report. At ito po'y itemized. Ako'y nakakasiguro na hindi naman siguro gawin ng Kongreso. Alam nilang hindi pwede ang lump sum, igagawin pa rin nila. So, nasa nasa libro po yan, tawagan ng mga budget makers. So, nandun po yun. Kasi, yung Okay, so narinig natin ang paliwanag ng dating Senate President, salamat at nagsasalita sila. Ito, mga tinatawag nating dilawan. Okay, mga supporters ng Aquino, ni BP Leni, Kakamping ba o Dilawan. Ako, bilib ako kay Professor Cielo Magno. Dilawan din yan, Kakamping. Kaya lang, kung ano ang nakikita nilang hindi maganda, nagsasalita sila. So, yun po, nakakatuwa na may mga kababayan natin na pag ang nakataya ay yung kapakanan ng nakakarami, ayun, handa silang magsalita. So, salamat, dating Senate President Franklin Drilon,
dating Yusek, Professor Cielo Magno, na nagsasalita at nagpapahayag na isa ito sa kay Professor Cielo Magno, sabi niya, most corrupt budget. Kay dating Senador Franklin De Leon, napakalaki pa rin yung pork barrel. 262 billion pa rin ang naiwan sa DPWH pa lang yan. So, pinakinggan ba ng Pangulo ang hinaing ng taong bayan? Marami pang nagbago. Kayo na po ang humusga.